Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer, medyo hirap daw humatak itong sasakyan niya na parang palyado pa. Pag ganun mga boss, nire-recommend ko lang muna dito muna ako sa fuel filter. Na kung napanood nyo nga yung part 3, pinalitan ko ito ng bagong fuel filter. At ito lang nga mga boss, kung makikita nyo, after ko mapalitan ng bagong fuel filter itong sasakyan ni customer, inilalagay ko na yan. Meron siyang 2 volt na number 12. Tapos ito na, gamit yung box rail sa number 12, i-final ko na yung higpit dito sa 2 volt. After yan, kung makikita nyo, ipapump ko na itong ibabaw ng fuel filter ni customer. Kaya lang mga boss, may problema. Habang pinapump ko yan, hindi siya humihigop. Hindi ko nararamdamang humihigop itong fuel pump niya. Ibig sabihin yan mga boss, kahit na ilagay ko itong fuel hose ni customer galing sa tangke, hindi rin siya hihigop ng diesel. Pwede man mga boss, tanggalin ko itong fuel pump filter assembly. Tapos yung filter niya, tanggalin ko dito sa upper pump tsaka ko salinan yan ng diesel. Para pag pin-start ko yan, under shot, walang problema. Kaya lang dahil sa magbibleed naman ako dito sa 4 na injector, nilagay ko na itong 2 fuel hose dito sa upper pump. Kaya kahit walang diesel itong fuel filter, pa-start ko na itong makina. Wala eh, magaan eh. Under yan pero mamamatay kaya unahan ko yan. Kailangan mabomba ko agad. Ayan na, umistart na siya. Kaya kung makikita nyo, binobomba ko na itong fuel pump ni customer sa mapunungan ng diesel, itong fuel filter niya. Kaya lang talagang ayaw humigop ng diesel. Kaya gumamit ako ng open wrench sa number 17 para luwagan ko nga itong mga nut dito sa injector. Kaya lang ang problema mga boss, hindi ko na i-focus yung camera ko dito sa gagawin ko nga sa pagluwag ng injector. Isa pa yan sa mga nagpatagal kaya pinasok na ng hangin itong injection pump kaya namatay itong makina. I-focus ko nga muna itong camera mga bossing tapos pa-start ko ulit itong makina ni customer. Yes, start! Yes, start! Yeah! Medyo maraming hangin na yung pumasok dito sa injection pump niya mga boss, kaya pag start niyan patay. Kaya ang gagawin ko dyan, para umandar na ito ng tuluyan, itong 4 na nut dito sa bawat injector niya, niluwagan ko na yan. Tapos papa-start ko na itong makina para nga yung hangin dito sa injection pump ni customer lumabas na. Ayan mga boss, dalawagan ko na yung 4 na nut dito sa bawat injector niya, kaya pa-start ko na itong makina. Bilang! Okay, start! Up! Ayan mga boss, after ko nga mapa-start itong makina ni customer, lumabas na yung ibang hangin dito sa injection pump. E paano ko naman nalaman na wala lang ang hangin? Dahil nga sa nung ini-start na itong makina, may lumalabas na diesel dito sa bawat injector niya. Kaya nga ang sunod kong gagawin dyan, medyo higpitan ko na itong bawat nut. Dito nga sa injector, ilapit ko muna itong camera mga boss para start ko na ulit itong makina ni customer. Okay, start! Pag start niyan mga boss, i-rev nyo agad. Tapos tuloy pa rin sa pagpapalabas ng hangin dito sa bawat injector niya. Hanggang sa tumining nga itong under ng makina. Ayan mga boss, panoorin nyo kung paano ko yan ginagawa.
mga boss, dahil nga sa matingin naman na yung under nitong makina, i-final ko na yung higpit dito sa bawat nut ng injector. Ayun mga boss, nakita nyo naman, i-final ko na yung higpit ng mga nut dito sa injector. Dahil nga sa matingin na yung under nito. Ilayo ko na itong camera mga boss, tapos pa-switch off ko kay customer itong makina. Sige sir, patay yung makina. Pa-switch off ko itong makina ni customer para malaman nga natin pag in-start yan kung one click na siya at matining na nga itong andar. Oh, start. Okay na. Okay, Nick. O diba mga boss, one click na nung i-start itong makina ni customer. At ito nga mga boss, sabi ni customer ang mapalitan ng fuel filter, tumining na yung andar ng makina. Oo, tumining nga eh. Yung bang nawala yung parang mag-stang. Maliribulsin mo. Subukan ko ngayong bombahin itong fuel pump niya. Kung mapapansin yung mga boss, tumigas na itong fuel pump niya nung pinump ko yan. Pero sabi ko nga kay customer, hindi ibig sabihin, hindi papalitan itong fuel pump niya. Kailangan talaga palitan yan. At hanggat maaari, para mas maganda, original yung bibilin na fuel pump. Punasan ko muna nga itong mga nagkalat na diesel dito sa ibabaw ng makina ng customer bago kami mag-road test. Para nga hindi naman kalat-kalat yung diesel dito sa ibabaw ng makina. Pa-switch off ulit itong makina ni customer tapos pa-start ko yan. Yun, okay na ito sa sakyan ni customer. Siya naman na yung humatol na matiting na daw itong andar ng makina niya. Pa-switch off nga ulit natin itong makina. Tapos pa-start ko ulit yan. O diba? Kumbinsi. At para mapatunayan natin na okay na nga yung pagkakagawa ko dito sa makina ni customer at sa mga naging problema niya dito sa pangilalim, pwede na siguro kaming mag-road test. Ibaba ko na itong hood para nga magkaalamanan na. Kasi kailangan talaga si customer ang hahatol. Hindi pwedeng ako. Pag ako kasi bias lahat ng okay sasabihin ko eh. Pero pag siya, mas the best. Kasi nga, pag hindi okay sa kanya ito mga boss, syempre, i-check natin ulit. Kaliwa na lang, kaliwa. Maganda na yung sigurado, lalo na't malayo pa naman ang uuwian ni customer. Kaya dapat lahat ng problema niya, ma-solve. Yung sinasabi mong maingay, yung manibela, lahat ng sinasabi mo sa akin. Ngayon, tingnan mo dyan. Ayan mga boss, narinig nyo naman, sinasabihan ko si customer na lahat ng problema niya, pakiramdaman niya na ngayon kung nawala ba. Yung oblong pala na gulong sa harap mga boss, nilipat ko sa likuran. Sir, yung gulong natin sa likuran ha? Ha? Alam mo yun ha? Kailangan mapalitan yun eh. Wala. Pag ganun lubak na malalim eh. Yung laging sa amin, brake. Ayun sir, yung sa gulong yan ha? Yung sa likuran. Doon tayo no? Maalon tayo eh. Napapagtiisan mo yun? Ganun. Ha? Napapagtiisan mo yun? Hindi, makapalitan ko na kasi kailangan pag gumawa. Kasi di ba, pag bumili agad ako, pag kinabit, baka maano yung gulong ho. Kaya nagtisaw kami na ito. Pag bili mo ng gulong, ano rin yan? Siya, tagal ko sandali ito ha. Yung pangalan ito, pag bili mo ng gulong, magpapalain ka niyan. Alam ko, libre naman yun eh. Libre, sa Goodyear. Pero sa manibela mo, okay na. Okay. Gumanggang. Gumang po. Yeah, pwede U-turn tayo. U-turn, balik tayo. Balik na. Traffic na dyan. Yung pakiramdam mo na sinasabi mo, reklamo. Yung sa lagutok? Wala, hindi. Narinig nyo naman mga boss sa bawat pag-notice na ginagawa namin ng customer kung nawala na ba yung mga dinadaing niyang problema dito sa sasakyan. Ayan, luwak yan, luwak. Ayan, bagsak mo dyan sa mga lubak ko, sa may gilid, sa may kanan. Ayan yan. Ayan. Pintuan. Pintuan? Ayan. Sa lalim na malalim. Sobrang lalim. Ayan. Bukas pala itong pintuan ko mga boss, kaya may narinig kami na ingay. Pero subukan namin ulit yan. Wala. Pintuan lang yun. Bukas pa pala yung pinto ko. Ayan. Alam po una. Sabi ko kay customer, tuloy-tuloy niya pa rin idaan ito sa lubak. Maganda kasi yung pag naghiwalay na kami, wala na siyang problema.
Ano? Okay naman. Okay naman. Kaya buo na yung mga ano. Okay na? Oh. Ayan mga boss, kung narinig nyo, okay na daw itong sasakyan ni customer. Sa manibela, yung lagutok nawala na. Tapos magaan nang ipihit itong manibela niya. Pati yung pagpreno niya, nawala na rin yung lagitik. Babalik ko na kuya. Okay, bring tayo. Kaya ano pang gagawin namin? Siyempre, balik na kami para uwian na. Alam niyo mga boss, itong tining ng makina niya, pati nga itong hatak, sige okay na rin eh. At nakita niyo naman kung ano lang yung ginawa ko. Diba pinalitan ko lang naman yan ng fuel filter. Tapos pinit ko yung 4 na injector. At ito nga, tinanong ko si customer kung okay na. Okay na, sir? Okay na. Siguro naman narinig nyo na ayon nga kay customer, okay na itong sasakyan niya. Pero hindi pa rin ako nagtatapos mga boss, gusto ko pa rin ma-check up uli yan para malaman ko nga kung okay na ba talaga yung starting niya. Ganito kasi ako baligurado mga boss, lalo na't malayo pa yung uuwian ng customer. Pero bago yun, i-check ko muna itong ibabaw ng makina ni customer. Mamaya may nakaligtaan ako, lalo na dito sa mga nut ng injector niya. Mamaya may singo pa na diesel yan. Pero sa nakita ko naman mga boss, dahil sa okay naman na ito, dahil nga sa wala naman na akong nakitang kaiba dito sa makina, dahil nga sa okay naman yung pagkakaigpit ko ng bawat nut dito sa injector niya, kaya walang tagas ng diesel yan. Feeling ano? Yeah, patay makina. Tapos i-start mo rin. Oh, start ulit. Okay, good. Okay, good. At dahil nga sa okay na ito mga boss, muli sir. maraming salamat. Check ko lang, para sigurado. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.